Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinatawag ng mga pulis itong si Eira. Ano kaya ang nangyari? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Dumating na sa Pilipinas si CRD at si Ka Lorena. Pinatawag agad ni CRD itong si Lilet. Natutuwa naman si Kurt dahil ito na daw ang hinihintay ni Lilet na promotion para sa kanya. Kaya pinatawag si Lilet ni CRD. Na-excite naman si Kurt para sa kaibigang si Lilet. Nagpunta si Lilet sa office nitong si CRD. Nag-expect si Lilet na ipopromote na siya ni CRD. Pero nagkamali siya. Nagbigay lang kay Lilet ng pasalubong itong si Ka Lorena. Galing sa kanya at galing kay Ino. Dagdag pa nga ni CRD. Si Lilet na ang hawak ng mga high-profile cases sa lab nila dahil sa sunod-sunod na pagkapanalo ni Lilet sa mga kasong hinahawakan niya. Maging ang kaso nga nito dito kay Nanay Chato. Humingi ng pasensya si CRD kay Lilet dahil mali ang inaasahan nitong si Lilet. Ang akala kasi ni Lilet na ipopromote na nga siya nitong si CRD, kaya siya pinatawag sa office nito. Pero naudlot nga ang promotion sana ng ating bida na si Lilet Matias dahil sa biglaang pagbabago daw sa law firm. Paglabas ni Lilet sa office nitong si CRD, sinalubong agad siya ni Kurt. Nalungkot si Lilet dahil nag-expect siya na mapopromote na siya, pero hindi naman pala. Tinanong siya ni Kurt kung okay lang ba siya. Sinagot naman siya ni Lilet na okay lang ako. Mali ang akala natin na ipopromote na ako ni CRD dahil bawal pa daw akong ipromote. Nagbago daw kasi ang sa law firm, kaya hindi pa maaari na ma-promote ako. Nalungkot naman din itong si Kurt para sa kaibigan niyang si Lilet. Kaya umalis na lang si Lilet. Paglabas ni Lilet sa office ni CRD. Hanggang sa paglabas nga ni Lilet ng law firm, iniisip ni Lilet ang promotion sana para sa kanya. Pero mas iniisip na lang ni Lilet na okay lang at tupadin na lang daw ni Lord ang isa pa niyang hinihiling na magising na ang ama niyang si Ramir. Habang nag-iisip nga si Lilet, biglang dumating itong si Kurt. Sumulpot ito sa tagiliran niya. Inaaya ni Kurt si Lilet na sumabay sa kanyang pauwi para maihatid niya ito sa bahay nila. Nakahalata naman si Lilet kay Kurt, kaya sinabi ni Lilet kay Kurt, kung iniisip mo na malungkot ako dahil sa promotion na naudlot, okay lang ako, pero aaminin ko, nalungkot ako ng slight, pero okay lang ako, kaya ko ang sarili ko. Natuwa naman si Kurt at hindi na pinilit si Lilet. Pinag-promise niya nga lang itong si Lilet na okay lang talaga siya. Umalis na si Kurt at naiwang mag-isa si Lilet. Palakad na sana si Lilet pauwi sa kanila. Biglang may humarurot na motor papunta kay Lilet. Nagulat si Lilet at napasigaw. Dito nga sa nangyari. Bigla naman umalis ang lalaking nakamotor na nanakot dito kay Lilet. Mabuti na nga lang at hindi tinuluyan itong si Lilet. Ang balak nga lang ata nitong nakamotor ay takutin itong si Lilet. Samantala, tumawag si Sally dito kay Patricia. Nagulat si Patricia kung paano nalaman ni Sally ang number niya. Nagtanong si Sally kay Patricia. Sinabi ni Sally, itatanong ko lang po ma'am, kung tutulungan niyo po ako sa balak kong balikan itong si Lilet. Sinabi ni Patricia, tutulungan kita Sally, pero wag na wag mo akong idadamay, okay? Agad namang umoo itong si Sally dito kay Patricia. Samantala, dahil sa nangyari kay Lilet, nagpunta si Lilet sa police station para i-report ang nangyari sa kanya. Agad siyang pinuntahan ni Tinang Ses para i-check kung okay lang ba itong si Lilet. Nag-alala si Tinang Ses sa nangyari kay Lilet, kaya mabuti at naisipan ni Lilet na magpunta sa police station para i-report ang nangyari sa kanya.
dahil hindi biro ang ginawa kay Lilet. Kaya mabuti naman din at maiblatter ito sa mga kapulisan dahil baka sa susunod ay ano pa ang mangyari kay Lilet. Naalala ni Lilet ang nakita niya nung gabi. Nakita din daw niya ayun din daw ang suot nito. Kaya naman kinabahan itong si Tinang Ses kung sino ang nasa likod nito. Kinunan na ng salaysay si Lilet. Tinanong ng mga pulis si Lilet kung may nakaaway ba ito o nakaalitan man lang. Sumagot si Lilet sa mga pulis. Ang naaalala niya nga lang daw na nagbanta sa buhay niya ay ito ngang si Eira at si Patricia dahil sa alitan nila ng mga ito. Kaya naman galit na galit si Tinang Ses dahil mga walang hiya daw ang mga ito. At maliit nga lang na tao si Lilet para patulan nila at hindi sila lumalaban ng patas. Dahil sa salaysay nitong si Lilet, ipapatawag ng mga pulis si Patricia at si Eira dahil sila lang ang nagsabi sa salaysay nitong si Lilet. Samantala, nagpunta na ang mga pulis sa law firm nitong silang Meredith. Nagulat si Meredith at Spanky kung bakit may mga pulis na nagpunta sa kanila. Nagtanong si Meredith kung ano ang meron at sino ang hinahanap ng mga pulis. Sumagot naman ang pulis, hinahanap po namin si Attorney Eira Simons. Nagulantang itong si Meredith. Napansin naman ni Eira na may mga pulis dito sa labas nila. Kaya lumabas siya para malaman kung bakit may mga pulis. Inulit ng mga pulis ang sinabi nila. Hinahanap po namin si Attorney Eira Simons. Sumagot si Eira. Ano po ang kailangan niyo sa akin? Sumagot ang pulis. Gusto ka lang po sana naming imbitahan sa police station for questioning tungkol dito sa statement ni Attorney Lilet Matias na nakapagbitaw ka daw ng retreat dito. Nagulat si Meredith sa narinig niya sa pulis. Kaya tinanong niya si Eira kung totoo ba ang sinasabi ng mga pulis sa kanya. As usual nga, dininay ulit ni Eira kay Meredith na wala daw siyang kinalaman at wala siyang alam sa sinasabi nitong si Lilet Matias. Sumama si Eira sa mga pulis. Sinamahan siya ni Meredith sa presinto para ipaliwanag ang kanyang sarili. Pagdating sa presinto, nagdeny muli si Eira at pinabulaanan lahat ng bintang sa kanya nitong si Attorney Lilet Matias. Dismayado si Meredith dito kay Eira dahil di niya akalain na pati pagbabanta sa buhay nitong si Lilet ay gagawin din ng anak niyang si Eira. Samantala, nagpunta si Meredith at Eira sa isang mall. Hindi akalain ni Meredith na makakasalubong nila si Patricia doon mismo sa loob ng mall kung nasaan sila. Biglang lumapit si Patricia dito kay Meredith at nakipagbeso ito sa kanya. Nagulat naman si Eira kung bakit at paano naging close itong mami niyang si Meredith at si Patricia. Nag-aya si Patricia sa dalawang mag-ina na mag-coffee sila saglit dahil may gusto daw sabihin itong si Patricia sa kanila. Pero tumanggi itong si Meredith sa kanila dahil alam ni Meredith last time ay hinamak-hamak siya nito at pinakinggan tungkol sa kabit-kabit nitong si Ramir. Kaya sinabi ni Patricia, sayang naman, gusto sanang makilala palalo itong si Eira. Tinanong ni Patricia si Eira, Attorney Eira, hindi pala kayo magkasundo ni Lilet. I actually find that very interesting. Tinanong naman ni Patricia si Meredith, don't you think Attorney Meredith? Sumagot si Meredith. And why would I find that interesting? Sumagot si Patricia. Dahil hindi magkasundo ang anak mo at ang isa mo pang. Biglang huminto si Patricia sa sasabihin niya. Nararamdaman ni Meredith na may gustong patunayan itong si Patricia sa kanya at may alam ito tungkol sa sasabihin sana sa kanya nitong si Ramir. Kaya minabuti nitong si Meredith na ayain na si Eira na umalis dahil wala nang saysay ang pagkikipag-usap nila dito kay Patricia. Mukhang napakarami pang pagdadaanan ng sikretong hawak nitong si Patricia laban kay Lilet at Meredith. Hanggang kailan kaya itatago ni Patricia ang nalalaman niya tungkol sa mag-inang si Meredith at Lilet? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng magantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.